Hi mga mi! Ngayon nga ay magluluto tayo ng simple pero masarap na ginisang sayote. Tara, samahan niyo ako. Ang lulutuin natin ay para lamang sa isang pirasong sayote. Ganito rin ba kayo magbalat nito? Hiniwa, aalisan natin ng dagta bago natin babalatan. Alam niyo ba mga mi na inaalis ang dagta ng sayote para makaiwas sa pangangati na dulot ito dahil sa paghihiwa? Alam niyo ba mga mi na ang dagta na ito ay natural na resin na lumalabas mula sa balat ng sayote. Inaalis natin ito para hindi dumikit sa kamay, pati na rin sa kutsilyo at maiwasan ang pangangati. Yung iba naman, binababad muna sa tubig o nilalagyan ng asin, depende yan kung ano yung nakagawian. Basta ang importante, ayaw natin mangati, di ba mami? Susunod naman, kapag wala nang mga dagta, maaari na natin itong balatan. Gumamit lamang ako dito ng peeler para mas mapadali ang aking pagbabalat. Ito nga lang proseso na to minsan ang nagpapatagal para tayo makapagluto ng ginisang sayote dahil pagkatapos nito, hihiwain pa natin ito ng maliliit. Siyempre, kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan at paghihiwa ng sayote. Yung iba ay medyo malalaki, kagaya ng pansahog sa chapsol. Luyang nga mawala ang dagta, pagkahiwa ko nito, binabad ko muna to sa warm water. Alam niyo ba mga mi na ang sayote ay high in fiber, maraming vitamin C at low in calories. Kaya naman perfecto kung nagda-diet ka or gusto mo maging healthy. At alam niyo ba mga mi, na ang sayote pala ay halos 90% na water or tubig. Kaya perfect talaga to para sa mga nagbabawas ng timbang. At hindi nga lang daw bunga ang pwedeng kainin dito dahil sa ibang bansa, maraming mga putahe rin ang ginagamitan ng dahon at mga ugat na ito. Alam niyo ba mga mi, na ang sayote pala ay may natural anti-inflammatory properties na nakakatulong para sa mga may arthritis o pamamaga. Ang galing no, napakarami talagang benepisyo ang makukuha mo dito sa sayote. Kaya tara, nga lang pala ang mga kailanganin natin para magisa ng sayote. Kailangan lang natin ng mga panggisa kagaya ng sibuyas, kamatis, bawang, panahog. Dito ay natira naming chicken na kumuha lamang ako ng kaunti since isa lang naman ito. Yung iba, maaaring gumamit ng baboy, hipon, or kung ano man ang preferred nyo. At ayan, tapos na tayo maghiwa ng panggisa. Meron tayo ditong sibuyas, kamatis, bawang, at kumuha na rin ako ng kapirasong chicken dahil isa lang naman ang ating sayote. Tara, ready na tayong magisa mga mi. Nagpainit naman ako ng kawali at butter nga pala ang ginamit ko dito, pandagdag lasa. Una ko lang igigisa, kagaya na nakasanayan, sibuyas, isusunod natin ang bawang, pati na rin ang kamatis. At malalaman mo naman kung okay na talaga ang ginisa, kung umaamoy na ang aroma, at nagtubig na ang kamatis. At habang nagigisa nga, ay dito na ako maglalagay ng pampalasa. Pagkalagay ng kamatis, nilagyan ko lang po ito ng konting asin at konting patis. Dapat ay gagamit ako dito ng pork cube, pero since konti lang, hindi na rin ako gumamit. Pero naman natin na masyadong maging maalat ang ating gulay at mamaya, papartneran nga rin natin ito ng piniritong isda. Mas maganda nga pala mga mi na talagang lutuin natin ng gusto ang mga kamatis hanggang sa magtubig. Pagkahalo, maaari natin itong takpan at igisa ng 3 to 5 minutes. At nga pag kisado ng mabuti ang ating kamatis, pwede na natin ilagay yung chicken. Konti lang to mga mi, dahil isang sayote lang naman. Pwede kayong gumamit ng baboy, hipon, o kahit anong gusto nyo panahog, kagaya ng nasabi ko kanina. Okay na yan, ilagay na natin ang ating sayote, halo-haluin ng konti. Maaari rin tayo magdagdag ng konting tubig para talagang may konting sauce man lang. At lutuin ito ng mga 5 to 7 minutes or pag malambot na ang ating gulay. Kadali lang talaga kung paano magisa ng sayote, yung pag-prepare at paghihiwa lang talaga minsan na nagpapatagal. Pwede pa rin natin itong dagdagan ng mga pampalasa kung kulang pa. Nilagyan ko lamang ito ng paminta at saka ako niluto ng 5 to 7 minutes. Kung nagustuhan nyo ang recipe natin na ito mga mi, huwag kakalimutang i-share, i-like at i-follow ang ating page, Buhay Bahay TV. Hanggang sa muli, bye!